Atin munang alamin yung mga matitinding usaping legal at politikal ngayong taong 2025. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang constitutionalist at law lecturer, senior research fellow ng Ateneo Policy Center. Kapiling ho natin sa ating linya via Zoom, Attorney Michael Henry Yusinko. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Bombo Dennis, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo. Okay, unang-una, nais po naming maitanong para po sa inyo bilang observer na rin, lalo na sa malalaking usapin, ano yung biggest gain at biggest loss ng ating gobyerno ngayong 2025 sa inyo pong pagtingin? Maganda ng tanong mo, no? So, marami. Kaya lang, for the interest of time, siguro yung pwede natin makondense, ang biggest gain ng administrasyon is yung fourth SONA ni Pangulong Marcos, kung saan ginulat niya tayong lahat at bigla siyang naging antagonistic sa kanyang mga kasamahan, no? Yung very famous na line na mahiya naman kayo, no? Referring to the flood control corruption na nakita niya mismo with his own two eyes, no? So on one hand, this is probably the biggest gain ng kanyang administrasyon, opening the Pandora's box, as they say. Kaya lang, yung biggest loss ng kanyang administrasyon, sa palagay ko, is the failure to catch the big fish dito sa pork barrel corruption scheme na siya na rin mismo ang nagbukas, no? Ang naglabas sa publiko. So, dahil meron siyang sinabing pangako na yung mga big fish makukulong sa Pasko, kahit na ba hindi ito realistic, no? Based on dun sa rules of criminal procedure, mapilit siya, pati yung mga kasamahan niya sa administrasyon, yung spokesperson niya na magagawa nila ito, no? But hindi nila nagawa, obviously. At ngayon parang lumalabas tuloy, hindi niya kaya or hindi niya na-deliver yung pangako niya, and therefore hindi na siya napagkakatiwalaan, kaya siguro bumaba yung kanyang trust rating, no? So sa palagay ko, just to para lang meron tayong ma-point to one loss and one gain, I would say yun, no? Gain is yung nalantad niya sa publiko, sa ating lahat, na meron talagang malalim at malawakang korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Kaya lang, mukhang nag-overpromise siya at ngayon, ang taong bayan ay nagdududa na kung kaya ba niya itong tugunan o hindi. Lumalabas, attorney, na kumbaga iisang paksa yung kumbaga nagkaroon ng gain, and then later on doon din nagkaroon ng malaking loss ang gobyerno, kung ganun man, ano. Okay, ito ho, isa pang recent development, itong acquisition ng tinaguriang Cabral Files. Nalantad na ho ito initially, hindi pa raw ito yung buo, at may pahayag pa itong si Representative Libiste na meron pang ibang mga record na nakapaloob dito sa Cabral Files. Ano ho ang inyong sa perspective ng legal point of view, ano ho ang nakikita ho ninyo na mga kinakailangang i-consider dito sa handle ng Cabral Files, attorney? Well, unang-una, Bombo Dennis, ang kailangan na masabi sa ating kababayan, isa lang naman ang dapat pakinggan natin, no, tungkol dito, no? Dito sa tinuguriang Cabral Files, and that's the Ombudsman. Kung makikinig ka sa mga mambabata, sa mga vloggers or influencers,
wala kang makukuha doon. They mean nothing, no? Essentially. Ang kailangan lang natin pakinggan kasi ang mga sinasabi nila ay talagang may halaga at may epekto sa kaso na nakasampa na or isasampa pa sa Sandigan Bayan ay yung kung ano yung in-announce or kinlarify ng ombudsman. So recently, di ba, napanood natin, naglabas ng video si Assistant Ombudsman Miko at pinaliwanag niya na nasa kanila na yung mga files, no? At pati yung, if I'm not mistaken, pati yung computer nasa kanila na rin at pinag-aaralan na nila, right? Meron na silang ginagawang digital forensic examination para malaman nga kung magagamit o merong magagamit na ebidensya laban sa mga taong involved o yung mga public officials involved dito sa pork barrel corruption. So, yun ang pwede kong mabahagi, Bombo Dennis, na the only source of information that has value and can be relied upon is yung mismong galing sa ombudsman or sa DOJ. No? Kasi sila naman yung tumutugis, sila yung humahawak ng kaso. No? So, huwag tayong kaagad magpaniwala sa kung ano sinasabi ng mga mambabatas o ng mga vloggers or influencers. I see. Bago po yung iba pang mga punto na nais ko pong maitanong, bibigyan daan ko muna ang aking katandem si Bombo Everly Rico para naman sa ilang punto na nais po niyang bigyan pansin at maitanong din po sa inyo. Bombo Ever? Alright. Attorney, kunin na rin po namin yung pananaw po ninyo dito sa naging takbo nga po ng budget deliberation at yung bicameral process para sa 2026 National Fund dahil medyo parang naging atrasado na po yung paglagda dito nga po sa bicameral report ng Congress. Magandang umaga sa iyo, Bombo Everly. Medyo mahirap sagutin yung tanong mo, no? Kasi kailangan natin ipaliwanag kasi na yung BICAM process, kumbaga, meron siyang pagbabago na nangyari, no? Yung ngayon na live stream na siya at nakitang-kita na natin yung mga pinagagagawa ng mga mambabatas natin. But ang kailangan natin masabi, again, sa mga kababayan natin is that the budget process itself, nangyayari talaga during deliberations dun sa chambers, no? Dun sa House, unang-una dun sa House, and then dun sa Senate. Kasi ang Kongreso, ito, mahalaga malaman ng kababayan natin, ang Kongreso ang gumagawa or nagpapasa ng budget law, no? Yung BICAM, isa lang yung mekanismo para i-reconcile yung mga pagkakaiba, yung conflicts o yung differences between the two chambers. Hindi ito gumagawa ng budget, no? So kasi nakikita natin sa ilang media reports na parang pinapalabas nila na ang BICAM yung nag-approve ng budget. That is wrong, no? Ang gumawa ng budget, ang nag-aproba ng budget ay ang buong Kongreso. Ang BICAM, siya lang ang nag-reconcile ng differences and then na-ratify pa rin ng plenaryo. So, 'di ba kahapon na-ratify na ng House at ng Senate. So, kung merong mang problema ang budget, kung meron man itong insertion o yung mga allocables, etc., ang dapat titigan natin, dapat we must held accountable ay yung mga mambabatas. Lahat sila sa House at sa Senate, hindi lang yung mga nasa BICAM. So, medyo mahaba yung sagot ko, but kailangan yun ng ma-realize natin na kung meron mang problema sa budget na ito, gaya ng sinasabi ng iba, then
ang dapat nating sisihin ay yung mga mambabatas sa plenaryo, hindi lang yung sa BICAM. Alright. Sa kaugnay pa rin po mga issue, yung ano naman po yung naging positibo at negatibo po na dapat na bantayan doon po sa pagkakaroon po natin ng reenacted budget para sa susunod pong taon? Sa totoo lang, ang positibo kung magkaroon ng reenactment is reenacted budget, ay hindi matitigil yung pagsweldo sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga empleyado ng gobyerno, at kahit yung basic services matutuloy, no? Hindi siya matitigil. Kaya lang ang problema naman kung magkaroon ng reenacted budget is hindi magagawa yung mga naplano ng administrasyon, no? At alam naman natin na maraming mga programa na kailangan ng mga kababayan natin, no? So kasi ang napakikinggan lang natin sa balita yung mga negative, no? Yung mga allocables, yung mga insertions, but in reality the entire budget funds programs and initiatives na nakakatulong sa mga kababayan natin. So kung magkakaroon ng reenacted budget ay hindi magagawa yon. So, there is a positive na kapag may reenacted budget ay hindi matitigil yung operasyon ng gobyerno. But on the other hand, kung may reenacted budget naman din, hindi magagawa yung mga inaasahan na ng mga kababayan natin na mangyayari next year. So, there's a good and bad. Pero kung i-weigh mo, mas maganda sana na hindi reenacted budget, ibig sabihin bagong budget na, para yung mga kababayan natin na merong inaasahan na programa, maranasan nila yon o makarating sa kanila yon. Alright, Bombo Dennis. Okay, so wala na rin akong gaanong katanungan para kay Attorney Yusinko. With that, maraming salamat, Attorney, sa pagtugon po ninyo sa mga katanungan namin ngayong umagang ito na bisperas ng pagsalubong sa bagong taon. Advance Happy New Year! Maraming salamat din at masaganang bagong taon sa ating lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang constitutionalist at law lecturer, senior research fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Henry Yusinko sa ating panayam dito sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.